Hinamak na manugang. Kabanata 105. Si Alex Dixon ay nakatayo sa courtyard na may masiglang aura at malamig na tumingin sa mga bodyguard. Wala kang kwentang bagay, ang lakas ng loob mong magpanggap dito. Galit na sigaw ng isa sa mga bodyguard at inihampas ang kanyang patpat kay Alex Dixon. Nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon. Kinuha niya ang stick sa kamay ng bodyguard at pinalo ang binti ng bodyguard. Naramdaman ng bodyguard ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa baluktot ng kanyang binti at hindi napigil ang lumuhad sa harap ni Alex Dixon. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon. Napapuwersa si Alex Dixon gamit ang dalawang kamay. Binali ni Alex Dixon ang patpat sa dalawang piraso. Inihagis ni Alex Dixon ang sirang cudgel sa lupa. Nagulat ang mga tao sa bakuran. Ang patpat na ito ay ginawa mula sa pinakamatigas na kahoy, at ito ay napakatigas. Kahit na ginamit ng dalawang matipunong lalaki ang lahat ng kanilang lakas, napakahirap nitong baliin. Ngunit sa mga kamay ni Alex Dixon, para lang itong winasak na parang crispy noodle. Nang makitang kumilos si Alex Dixon, nakahinga ng maluwag si Albert Lewis. Alam niya na ang kanyang manugang ay may malaking lakas, at si Alex Dixon ay nagpractice din ng martial arts sa telebisyon. Hindi lang niya alam kung kaya ni Alex Dixon. Gayunpaman, maraming bodyguard sa lumang tirahan. Gaano man kalakas si Alex Dixon, natatakot siyang bugbugin siya hanggang sa dumyugo ang kanyang ulo. Di bale, basta protektahan niya ang anak niya. Ang mga bodyguard sa lumang mansyon ng Lewis family ay inayos ni Lewis Mingfeng, at lahat sila ay pinagkakatiwalaan niyang mga katulong. Ang grupo ng mga bodyguard ay may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kapag nagbigay ng utos si Lewis Mingfeng, agad nilang palibutan at sasalakayin si Alex Dixon. Umisi si Lewis Mingfeng at sinabing, "Alex Dixon, hindi ko inaasahan na matututo ka ng martial arts. Pero nakikita kong nag-iisa ka, paano mo haharapin ang napakaraming kamay?" Atake. Napak-agad din si Mark Lewis ng kanyang mga ngipin at nagsiwalat ng tingin. Matagal na siyang nagdusa sa kamay ni Alex Dixon, kaya binalak niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maghiganti. Binayaran na ni Mark Lewis ang mga bodyguard ng pribado. Sinabi niya sa kanila na kapag umatake sila, kailangan nilang tamaan ng malakas si Alex Dixon. Mas mainam para sa kanila na masaktan ng husto si Alex Dixon. Kung binali nila ang kanyang mga braso at binti, madodoble ang gantimpala. Natanggap ng mga bodyguard ang utos at agad na sumugod kay Alex Dixon. Hindi sila pinansin ni Alex Dixon. Nang sumugod ang mga bodyguard, bigla siyang nag-spin kick sa ere. Direkta niyang pinalipad ang dalawang bodyguard. Pagkatapos, ilang suntok pa ang ibinato niya, agad na napatumba ang bodyguard na nasa harapan. Nagulat si Jane Lewis, na nakatayo sa likuran niya. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon, na kasama niya sa lahat ng oras na ito, ay napakagaling sa pakikipaglaban. Nang makita ang gulat na ekspresyon ng kanyang anak, nagmamadaling nagpaliwanag si Albert Lewis, "Jane, kapag papasok ka sa trabaho, laging nasa bahay si Alex at nagsasanay ng martial arts." Nagsasanay din siya ng martial arts. Lalong hindi makapaniwala si Jane Lewis. Ngunit nang makita niya si Alex Dixon na nakikipaglaban sa kanilang bodyguard kasama ang isang lalaki, nagulat siya at kasabay nito ay nakonsensya sa kanyang puso. Noon pa man ay minamaliit ng pamilya Lewis si Alex Dixon, kaya hinayaan nila siyang manatili sa bahay para bumili ng mga pamilihin at magluto. Gayunpaman, si Alex Dixon ay tao rin, at mayroon siyang sariling dignidad. Sinong lalaki ang handang manatili sa bahay at maglaban ng damit at magluto sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Ang looban ay magulo. Si Megan Lewis at ilang iba pang babaeng kamag-anak ay matagal nang tumakbo sa bahay upang magtago, na naiwan lamang ang mga lalaki sa looban. Pinatumba ni Alex Dixon ang kanilang magkakasunod na bodyguard, nang walang anumang takot sa kanyang mukha. Si Mark Lewis, na nakatingin sa gilid, ay labis na nagalit. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay may ganoong kahusay na kasanayan. Siguradong lihim siyang nagpractice ng martial arts kung saan. Nang makitang unti-unti nang nangunguna si Alex Dixon, nangalit ang mga ngipin ni Mark Lewis.
Yumuko siya, kumuha ng palakol, at tahimik na naglakad. Sinamantala niya ang sandali ng sinipa ni Alex Dixon ang isang bodyguard at marahas na hinampos ito sa ulo. Alex, ingat ka. Nakita ni Jane Lewis ang matalim na liwanag ng talam at sa sobrang takot ay napasigaw siya sa alarma. Papatayin kita. Bagong puot at lumang puot ang umusbong sa puso ni Mark Lewis. Babatukan na siya ni Mark Lewis. Sa sobrang takot ni Albert Lewis ay nanlambot ang kanyang mga binti, at muntik na siyang matomba sa lupa. Gusto nilang patayin si Alex Dixon. Kumikislap ang palakol. Biglang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at tumpak na sinalo ang palakol gamit ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri. Malamig niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin kay Mark Lewis. Nagulat si Mark Lewis at sinubukang bawiin ang palakol ng buong lakas. Gayunpaman, ang dalawang daliri ni Alex Dixon ay parang sipit ng tigre. Gaano man kalakas ang ginamit niya, ang bakal na palakol na nakaipit sa pagitan ng mga daliri ni Alex Dixon ay hindi gumagalaw. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Mark Lewis. Sumigaw siya, bitawan mo. Nanunood lang kayong lahat kay Mark Lewis na pumatay ng mga taong ganito. Sagot ni Albert Lewis. Nabalik siya sa katinoan at galit na umungol. Si Old Lady Lewis, na nakaupo sa mataas na bulwagan, sina Old Lady Lewis at Lewis Mingfeng, na nakatayo sa hagdan, ay hindi natinag. Hindi man lang sila kumurap. Walang sinabi ang iba pang kamag-anak ng Lewis family. Itinaas ni Albert Lewis ang kanyang ulo at tumingin sa mga taong ito. Siya ay lubos na nabigo. Ito ba ang tinatawag na kamag-anak na kadugo? Hindi sila nagdadalawang isip na maglagay ng bitag para pag nakawan siya ng pera. Gusto pa nilang patayin ang pamilya niya. Nagmamadaling sinabi ni Lewis Mingfeng, ikalawang kapatid, bata pa si Mark. Nagbibiro siya. Bakit mo siniseryoso? Si Alex Dixon ay matrilocal na manugang, at wala siyang lakas at kapangyarihan. Kahit napatayin siya ni Mark Lewis, mabayaran lang nila siya ng higit pa. Wala akong kuya na katulad mo. Sumigaw si Albert Lewis, pumulot ng stick at kinaladkad, at hinampas ng malakas si Mark Lewis. Kumunat ang noo ni Lewis Mingfeng. Natakot siyang mataman ang kanyang anak kaya agad itong sumugod para pigilan ito. Sobra na ito. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinampas siya ni Albert Lewis ng kanyang mga tungkod. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaiwas si Lewis Mingfeng, at sa balikat lang niya nataman si Lewis Mingfeng. Labis ang sakit ni Lewis Mingfeng kaya inilabas niya ang kanyang mga ngipin. Nakita ni Jane Lewis na ang kanyang karaniwang tapat at tapat na ama ay galit din kaya siya ay umatake. Kinasusuklaman ni Jane Lewis ang kalupitan ng pamilya Lewis, ngunit nag-aalala rin sa kaligtasan ni Alex Dixon. Mark Lewis, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hinawakan ni Alex Dixon ang talam ng palakol, bakas sa mukha niya ang pangungutya. Sinabi niya sa mahinang boses, sa katunayan, sa aking paningin, ang basurang tulad mo ay walang halaga. Isang alon ng galit ang dumaloy sa ulo ni Mark Lewis. Ikaw walang kwentang basura, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganito. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang palso at pilit itong binawi. Sa isang malutong na tunog, si Mark Lewis ay biglang nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Ang kanyang kanang palad ay talagang binaluktot ng 180 degrees pa atras ni Alex Dixon, at ito ay pilit na binali. Napaungol ng malakas si Mark Lewis at bumagsak sa lupa, umiiyak sa sakit. Nakita ni Old Lady Lewis na nabali ni Alex Dixon ang palad ng kanyang apo. Nakaramdam ng kirot sa puso si Old Lady Lewis na malayang nanunood. Sa sobrang galit ni Old Lady Lewis ay sumugod siya at sinampal ang mukha ni Alex Dixon. Nang malapit nang tumama ang kanyang palad sa hangin, biglang tumalikod si Alex Dixon at malamig na sinabi. Matanda, mag-ingat ka baka tamaan ka din sakin. Ang kanyang mga mata ay walang kapantay na malamig at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng layuning pumatay. Hindi napigilan ni Old Lady Lewis na manginig at binawi ang kamay sa takot. Hindi niya kailanman tiningnan si Alex Dixon sa mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nagpahayag ng nakakatakot na ekspresyon. Bumagsak sa lupa ang mga sugatang bodyguard.
Ang natitirang iilan ay may mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha at hindi ng ahas na humakbang pasulong. Namumula ang mga mata ni Liwes Mingfeng. Galit siyang umungol at gustong labanan si Alex Dixon hanggang sa kamatayan, ngunit pinigilan siya ng dalawang bodyguard na inutusan ni Old Lady Liwes. Alam niya na si Alex Dixon ay natuto ng martial arts mula sa kung saan at napakalakas. Kung sumugod si Liwes Mingfeng, bugbugin lang siya ni Alex Dixon. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang martial arts ni Alex Dixon ay ang pinakamababang antas ng kanyang maraming kakayahan. Kung hindi siya nagpigil, lahat ng nasa looban ay napatay sa kanyang kidlat. Tumibok ang puso ni Jane Liwes habang nanunood. Ang kanyang magagandang mata ay sumusunod kay Alex Dixon. Kakaiba ang kanyang mood at hindi maiwasang uminit ang kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya na si Alex Dixon ay mayroon ding mabangis at malakas na kakayahan. Sa impresyon ni Jane Liwes kay Alex Dixon noong nakaraan, naramdaman lang niya na tahimik siya. Maliban sa pagbili ng gulay at pagluluto, wala siyang ibang alam. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, malamig na tumingin sa mga tao at sumigaw. Buksan niyo ang pintuan. Ang mahinang boses ay tila may kakaibang kapangyarihan. Kabanata 106. Nagnganga ang mga ngipin ni Old Lady Liwes at tinitigan si Alex Dixon. Nasusuklam niyang sabi, pabayaan mo sila. Lola, paano mo sila papakawalan ng ganito? Tiniis ni Mark Liwes ang sakit at sumigaw. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Gusto ko siyang tadtarin. Pinigilan ni Old Lady Liwes ang kanyang galit at malamig na sinabi, kung gusto niyang umalis, sino ang makakapigil sa kanya dito? Mabangis na sinabi ni Liwes Mingfeng, Alex Dixon, sinaktan mo ang anak ko. Nilabag mo ang mga alituntunin ng Liwes family. Pagsisisihan mo ito. Nagkibit-balikat si Alex Dixon na parang walang nangyari. Naglakad siya papunta sa pinto na may madilim na ekspresyon at sinipa ito ng malakas. Ang dalawang pintong kahoy na birch ay talagang may malaking butas na nilikha ng kanyang sipa. Ang tansong kandado sa kahoy na pinto ay nahulog sa lupa. Lumingon si Alex Dixon at mahinang nagsabi, Tatay, Jane, umalis na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, tumawid siya sa threshold nang hindi lumilingon at naglakad palabas. Ang mga mata ni Old Lady Liwes ay malungkot at ang kanyang puso ay puno ng galit. Matigas niyang sabi, You unfilial son. Hanggat maglakas loob kang sumulong ngayon, hindi mo kailangang bumalik sa Liwes family. Ipapatalsik ko kayong lahat sa pamilya. Itinaas ni Albert Liwes ang kanyang ulo, may sugat ang kanyang ulo at may bahid ng dugo ang kanyang mukha. Walang ekspresyon niyang sinabi, kung gayon ay magpapasalamat ako sa iyo, nanay. Dad, alis na tayo. Sinuportahan ni Jane Liwes ang nasugatang si Albert Liwes. Nagpakita siya ng galit na tingin sa mga tao ng Liwes family, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Lumabas siya ng pinto nang walang pag-aalinlangan. Kung hindi dahil sa kanyang mga magulang, malinaw na ginawa niya ang linya sa tinatawag na Liwes family. Ngayon, malinaw niyang nakita ang tunay na kulay ng grupong ito ng mga tao. Ang mga tinatawag na kamag-anak ay hindi kasing galing ng isang tagalabas. Paglabas pa lang ni Alex Dixon sa pinto, huminto ang dalawang itim na kotse sa harap ng lumang tirahan ng Liwes family, isa sa harap at isa sa likod. Ilang tao ang bumaba sa sasakyan. Tumangala si Alex Dixon at kumunot ang noo. Ang taong dumating ay talagang mula sa pamilya Wang. Gulat na napatingin sa kanya ang isang medyo may edad na lalaki. Napaatras si Wang Yifeng at magalang na tumayo sa tabi niya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay hindi si Wang Zhenggang, ngunit ang kanilang hitsura ay medyo magkatulad. Tumingin si Alex Dixon at nahulaan na ito ay ama ni Wang Yifeng. Kayo pala. Bakas sa mukha ni Wang Yifeng ang pagkagulat habang nakatingin kay Alex Dixon at sa iba pa. Tumingin siya sa looban ng lumang bahay at mas nagulat siya. Mukhang nagulat din si Father Wang at nagtanong, ano ang nangyayari? Mabilis na kumalma si Old Lady Liwes nang makita niya ang Wang family na paparating. Nagmamadali siyang lumabas at awkward na sinabi, nagbigay kami ng biro sa iyo, Boss Wang. May maliit na nangyari sa bahay. Maliit na bagay. Sumimangot si Padre Wang at muling tumingin sa bakuran.
May ilang sugatang bodyguard na nakahandusay sa bakuran. Nagkapira-piraso din ang nakabaligtad na palayok ng bulaklak. Ito ay malinaw na isang tanda ng isang away. Parang hindi ako dumating sa tamang oras, makahulugang sabi ni Father Wang. Pinisil ni Old Lady Liwes ang isang nakakainis na ngiti at sinabing, may mga hindi pagkakaunawaan sa mga miyembro ng pamilya. Ngunit ngayon ay nalutas na ang problema. Ang mga pangit na bagay sa pamilya ay hindi maaaring malaman ng mga tagalabas. At saka, ito ang Wang family na gustong akyatin ng Liwes family kahit sa panaginip nila. Mabilis niyang tinawagan si Liwes Mingfeng, bihira lang si Boss Wang na pumunta dito ng personal. Bilisan mo at lumapit ka, hiyayain si Boss Wang na pumasok at maupo. Hindi ako papasok. Kinawayan ni Boss Wang ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ako ngayon para pag-usapan ang kasal ng dalawang pamilya. Mabilis na sinabi ni Old Lady Liwes sa isang papuri, please rest assured Boss Wang. Tiyak na magkakaroon tayo ng tamang etiquette sa handaan ng kasal. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, sabihin mo lang sa akin. Then I will cut to the chase. My Yifeng has been busy with work recently, so we plan to postpone the wedding date. Ano? Gusto mong ipagpaliban ang kasal? Natigilan si Liwes Mingfeng. Ang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya ay matagal nang isinaayos, at maging ang kasal ay naayos na. Ngayong alam na ito ng lahat ng kanilang pamilya at mga kaibigan, hinihintay na lang nila ang kasal sa susunod na buwan. Sa oras na ito, gusto talaga ng Wang family na ipagpaliban ang kasal. Kinabahan din si Old Lady Liwes at nanginginig na nagtanong, kung ganoon, kailan ba ipagpaliban ni Boss Wang ang kasal? Tingnan natin. Tumawa si Boss Wang, may gagawin pa ako, kaya hindi ko kayo istorbohin. Walang deadline. Naging berde ang mukha ni Liwes Mingfeng. Hindi naging madali para sa kanya ang umakyat sa tuktok ng pamilya Wang. Gaano katagal ang pagkakilala na ito? Habang tumatagal ang kasal, mas malaki ang mga variable. Nagmamadali siyang lumakad at ngumiti ng paumanhin. Boss Wang, alam na ng kasal ng dalawang bata, lahat ng kamag-anak at kaibigan sa paligid. Kung masyadong abala si Yifeng, mapapasimple ang kasal. Umiti si Boss Wang at sinabing, kung ang kasal ay pinasimple, kung gayon ay magiging masyadong hindi patas sa iyong anak na si Megan. Mabilis na sinabi ni Liwes Mingfeng, hindi siya masasaktan. Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Boss Wang. Sa tingin ko ang pagkakatala ng petsa ng kasal ay talagang nagdala ng maraming gulo sa Liwes family. Kaya't napag-usapan ko ito ng aking nakatatandang kapatid na lalaki, si Wang Zhenggang. Ako ay may isang proyekto tungkol sa high-end na Jiangjing House. Plano ko para makipagtulungan sa Liwes family bilang kabayaran sa pagkaantala sa petsa ng kasal. Ano sa palagay mo? Natigilan sandali si Liwes Mingfeng. Bigla niyang sinabi sa gulat, the King of Earth that you guys captured this year. Oo. Umiti si Boss Wang at sinabi. Tumaas ang pressure ng dugo ni Liwes Mingfeng nang marinig ito talaga ang proyektong ito. Sa sobrang tuwa niya ay halos nahihirapan na siyang huminga. Ang bahaging iyon sa tabi ng ilog, A3, ang nakikitang Earth King sa Jinling City ngayong taon. Ang piraso ng lupang ito ay nahulog sa mga kamay ng pamilya Wang, at naibenta sa presyong 70,000 kada metro kwadrado. Naghahanda silang itayo ang pinakamahal na high-end na residential area sa lungsod, ang Jiangjing. Sa nakalipas na 2 taon, ang merkado ng ari-arian ay tumataas, at ang presyo ng pabahay ay patuloy na tumataas. Kaya naman, maraming developer ng konstruksyon ang nakikipaglaban upang mahanap ang pamilya Wang, umaasa na makipagtulungan sa pamilya Wang upang bumuo ng proyektong ito, ngunit lahat sila ay isa-isang tinanggihan. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang pamilya Wang ay magkukusa na magmungkahi na makipagtulungan sa kumpanya ng Liwes. Ito ay walang alinlangan na isang gintong bundok na bumabagsak mula sa langit. Hindi napigilan ni Old Lady Liwes ang kanyang pananabik. Ang biglaang magandang balitang ito ay naging dahilan upang agad niyang ibalik sa kanyang isipan ang komedya mula kanina. Tuwang-tuwang sabi niya, Boss Wang, ang aming pamilya Liwes ay talagang taos-puso sa pakikipagtulungan. Maaari na tayong pumirma ng kontrata. Ito ay isang malaking matabang trabaho.
Hanggat pinirmahan ang kontrata, madaling kumita ng 100 milyon ang Liwes family mula sa proyektong ito. Sige, simulan alang ito bilang kabayaran para sa pagpapalawig ng pamilya Wang. Maaari na kayong pumirma sa kontrata ngayon. Si Boss Wang ay isang prangka ding tao. Tumalikod siya at sinabihan si Wang Yifeng na kunin ang kontrata sa kotse. Si Albert Liwes ay nakatayo sa gilid at hindi nagsalita. Tumingin si Alex Dixon at hindi nagsalita. Hindi siya pamilyar kay Wang Yifeng at sa kanyang anak. Kahit sa housewarming banquet noong nakaraan, wala siyang sinabi kay Wang Yifeng. Hindi siya interesado sa mga bagay ng ibang tao. Si Albert Liwes ay orihinal na gustong umalis, ngunit gusto rin niyang huwag ipaalam sa iba ang mga pangit na bagay ng kanyang pamilya. Hindi niya maaaring hayaang makita siya ng Wang family bilang isang biro. Pinigilan niya ang sarili niyang pansamantala at tahimik na tumabi. Nagplano siyang maghintay hanggang makaalis ang pamilya Wang bago bumalik sa prefecture. Lumakad si Wang Yifeng at iniabot ang kontrata na inihanda niya kanina kay Liwes Mingfeng. Hindi sinasadyang nasulyapan niya ang looban. Nakita niya si Mark Liwes na nakaupo sa upuan, namilipit ang mukha sa sakit. Casual niyang tanong, ano ang nangyari sa kamay ni Mark Liwes? Hindi sinasadyang nasugatan ang kamay niya. Nahawakan ang kamay niya sa pinto. Sabi ni Mark Liwes. Sumagot sina Old Lady Liwes at Liwes Mingfeng sa parehong boses. Nagtaas ng kilay si Wang Yifeng, at bakas ng pangungot siya ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi na siya masyadong nagsalita at ibinigay ang kontrata. Magalang na kinuha ni Old Lady Liwes ang kontrata at mabilis na tiningnan ito. Tuwang-tuwa siya na bakas sa kanyang mga kulubot ang kanyang pananabik. Kung tatanggapin ng Liwes family ang proyektong ito, maaari silang kumita ng hindi bababa sa 100 milyon. Nang pipirmahan na ni Old Lady Liwes ang kontrata, naglakad si Padre Wang papunta sa tabi ni Alex Dixon. Siya ay sadyang magalang at ngumiti ng paumanhin. Mr. Dixon, Uncle Lee, na nagbabantay sa villa, nakita mo na ba siya? Tumangala si Alex Dixon sa kanya at sinabing, nakita ko na siya. Ano iyon? Kabanata 107. Pinagsalikop ni Padre Wang ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ang kapirasong lupa na iyon ay orihinal na mansyon ng ninuno ng pamilya Wang. Pagkatapos lamang ng demolisyon ay itinayo ang villa. Si Uncle Lee ay palaging sumusunod sa matandang master, kaya binabantayan niya yung mansion. Nostalgic din siya sa past. Si Uncle Lee ay nanatili sa Wang family sa loob ng 40 taon. Nawala niya ang lahat ng kanyang martial arts para iligtas ang buhay ng aking ama. Ang pamilya Wang ay palaging nagkasala. Kung si Uncle Lee ay gustong manatili sa villa, kailangan kong problemayan si Mr. Dixon. Kung sa tingin nyo ay nakakasira ng tingin si Uncle Lee, dadalhin ko siya pabalik at hahayaan siyang magsaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sabi ni Wang Yifeng na may ngiti sa labi. Alex, don't mind my dad talking too much. Si Uncle Lee ay parang pamilya na namin. Si Uncle Lee ang nagligtas sa akin nang hindi sinasadyang mahulog ako sa tubig. Kung hindi, patay na ako. Si Liwes Mingfeng at ang kanyang anak ay nakatayo sa gilid. Namutla ang kanilang mga mukha nang marinig ito. Bakas din sa mukha ni Old Lady Liwes ang takot. Nasa bingit na siya ng pagbagsak. Akala nila utusan lang si Uncle Lee kaya inutusan nila ang mga bodyguard na bugbugin si Uncle Lee. Gusto nilang hindi magpadala ng maghiganti kay Alex Dixon at mawala sa mukha si Alex Dixon. Hindi nila ito inaasahan. Sa sobrang takot nila ay hindi man lang sila ng ahas na magsalita. Narinig ni Megan Liwes na lumapit si Wang Yifeng at mabilis na lumabas ng bahay at bumulong, si Uncle Lee ba ang matandang nabugbog. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, biglang napagtanto ni Megan Liwes ang isang bagay at nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig. Sino ang nabugbog? Sumimangot si Wang Yifeng at tumingin kay Megan Liwes. Sa sobrang takot ni Megan Liwes ay namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang umiling at pigil na sinabi, walang nabugbog. Sabihin mo sa akin ng malinaw, sino ang binugbog? Nanlamig ang mga mata ni Father Wang at tumitig kay Megan Liwes. Natarante si Liwes Mingfeng. Mabilis niyang sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay at sinabing, Boss Wang, mali ang iyong narinig.
Umuso si Jane Lewes at mapang-asar na sinabi, anong mali ang narinig? Hindi ba't nagdala ka lang ng mga tao para durugon ang villa na ibinigay kay Alex ng pamilya Wang? Inutusan mo pa ang iyong mga bodyguard na bugbugin si Uncle Lee. Bakit natahimik kayong lahat ngayon? Ano? Nagpunta ka at sinira mo ang mansyon ni Mr. Dixon. Saglit na natigilan si Father Wang, at agad na nagalit ang kanyang mukha. Sumigaw siya, what the hell is going on? Si Uncle Lee ay talagang binugbog ng iyong mga tauhan. Misunderstanding. It's all a misunderstanding. Lalong nagpanik si Liwes Mingfeng at mabilis nang umiti ng paumanhin. Binigyan ni Liwes Mingfeng si Megan Liwes ng matinding titig. Galit na galit siya. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Father Wang. Umuso si Father Wang at kinuha ang kanyang telepono. Kakasabi pa lang ni Father Wang ng ilang salita nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga noo. Dad, si Uncle Lee was seriously injured. 4 broken ribs. In Conskies. We don't know about this. Kahit na hindi iyon ang speaker, naririnig pa rin ni Alex Dixon ang dumadagandong na pagmumura ni Old Man Wang mula sa telepono. Ang matandang Wang ay mabangis na pinagalitan si Padre Wang. Si Father Wang ay nakaramdam ng sobrang awkward na napapagalitan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito. Tay, huwag mo na akong pag-alitan. Alam kong mali ako. Masama ang loob mo. Huwag ka sanang magalit. Hahanap ako agad ng mag-iimbestiga. Kung may manggahas na hawakan ng buhok sa ulo ni Uncle Lee, ako. Hinding-hindi sila mapapatawad. Natigilan si Liwes Mingfeng at ang iba pa. Natakot si Mark Liwes kaya namutla ang kanyang mukha. Puno ng malamig na pawis ang ulo niya. Wala na siyang maramdamang sakit mula sa putol na palad ni Alex Dixon. Nang matapos ang tawag ni Father Wang, tumangala siya ng may malungkot na mukha at malamig na huminga. Napakasuklam at walang hiya ang pamilyang Liwes mo. Binigyan ng pamilya Wang si Mr. Dixon ng mansyon dahil may utang na loob kay Mr. Dixon ang kuya ko. How dare you send someone to make trouble, and even severely injure Uncle Lee? Boss Wang, makinig ka sa akin. Mabilis na sabi ni Old Lady Liwes. Hindi ako makikinig sa paliwanag mo. Malamig na bumuntong hininga si Father Wang, nasaktan mo ang mga tao ng Wang family, at sinira mo pa ang mansyon na ibinigay ng aming Wang family kay Mr. Dixon. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling matapos ang problemang ito? Nababalot ng malamig na pawis ang ulo ni Liwes Mingfeng. Napuno siya ng panghihinayang. Kung alam lang ni Liwes Mingfeng ang status ni Uncle Lee sa Wang family, hindi siya maglalakas loob na saktan si Uncle Lee. Siguradong sasambahin niya si Uncle Lee na parang Buddha si Uncle Lee. Mabilis nang umiti si Liwes Mingfeng ng paumanhin at sinabing, Boss Wang, lahat ng ito ay hindi naiintindihan. Babayaran namin ang mga pinsala sa villa. Para sa mga bayad sa ospital ni Uncle Lee, babayaran din namin ito. Liwes Mingfeng, may pakialam ba ang pamilya ko sa maliit na pera na yon? Malungkot ang mukha ni Wang Yefeng, at malamig niyang sinabi, bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? Si Liwes Mingfeng ay pinagalitan ng isang junior, at ang kanyang mukha ay namula. Pero hindi siya naglakas loob na magalit. Umiti siya at sinabing, tama si Young Master Wang. Malamig na sinulyapan ni Padre Wang si Liwes Mingfeng at sinabing, sinira mo ang mansyon ni Mr. Dixon. Kailangan mong pagbayaran ito. Si Uncle Lee ang tao ni Mr. Dixon ngayon. Kailangan mo ring bayaran ang mga pinsala ni Uncle Lee. Bukod pa riyan, kailangan mong dalhin si Mark Liwes na lumuhad sa harap ni Mr. Dixon at Uncle Lee sa loob ng 2 araw para humingi ng tawad. Kung hindi, huwag sisihin ang Wang family sa pagiging walang awa. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi ni Father Wang kay Alex Dixon na may guilty face, Mr. Dixon, hindi ito pinag-isipan ng mabuti ng pamilya Wang. Sana ay hindi kami sisihin ni Mr. Dixon para dito. Kami, ang pamilya Wang, ang hahawak nito, lahat ng kalalabasan. Nang makita ng mga tao ng Liwes family kung gaano kagalang-galang si Father Wang kay Alex Dixon, natigilan sila. Lalo na si Old Lady Liwes, nakaramdam siya ng galit at panghihinayang sa kanyang puso. Akala niya sinungaling si Alex Dixon. Akala niya ay nakuha ni Alex Dixon ang villa na ito dahil tinulungan niya ang Wang family na panuurin ang feng shui.
Sino ang mag-aakalang ituturing ng Wang family si Alex Dixon bilang isang kilalang panauhin? Talagang hindi niya alam kung anong uri ng pabor ang utang ni Boss Wang kay Alex Dixon. Paano siya naging seryoso? Naisip ni Old Lady Liwes, kung nakikita ko ng malinaw ang posisyon ni Alex Dixon mula pa sa simula, mapapatrabaho ko si Alex Dixon para sa Liwes family. Kung gayon, hindi ko ba makukuha ang Wang family na magtrabaho para sa akin? Lumuhod. Natigilan sandali si Mark Liwes. Agad siyang naging balisa. Dad, sikat na sikat ako sa Jinling City. Kung luluhod ako sa harap ng mga katulong ni Alex Dixon, saan ko ilalagay ang mukha ko? Pinandilatan ni Liwes Mingfeng si Mark Liwes at bigla siyang sinampal. Pang! Malakas na sinampal si Mark Liwes at bumagsak sa lupa. Nagnganga ang ngipin ni Liwes Mingfeng at sinabing, inutusan mo talaga ang mga tao na basagin ang vilya ni Mr. Dixon at pinayagan mo pa ang mga bodyguard na saktan si Uncle Lee. Ikaw ay walang batas. Tulad ng sinabi ni Boss Wang, makalipas ang 2 araw, luluhod ka at aaminin ang pagkakamali mo. Puno ng dugo ang bibig ni Mark Liwes, at natanggal ang isa niyang ngipin. Umupo si Mark Liwes sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay, at hindi makapagsalita. Magalang na lumingon si Liwes Mingfeng at malungkot na sinabi, Boss Wang, ito ay dahil hindi ko dinidisiplina ng mabuti ang aking anak. Ang hindi karapat-dapat na anak na ito ay talagang nagdala ng mga tao upang sirain ang bahay ni Mr. Dixon nang hindi nalalaman ng pamilya Liwes tungkol dito. Hiniling pa niya sa kanyang mga bodyguard na bugbugin si Uncle Lee. Ipapatupad ko talaga sa kanya ang family law at didisiplinahin ko siya ng maayos. Bumalik din sa katinoan si Mark Liwes, at mabilis na sinabi habang tinitiis ang sakit, oo. Ito lang ang ideya ko. Nang makita ang magkatuwang na pagganap ng mag-ama, hindi mapigilan ni Alex Dixon na mapangiti ng bahagya. Si Liwes Mingfeng ay talagang isang matandang sorrow. Nang makita niyang hindi tama ang sitwasyon, agad niyang itinulak ang lahat ng sisi kay Mark Liwes. Kung talagang gusto ni Liwes Mingfeng na humingi ng tawad. Si Alex Dixon ang amo ni Uncle Lee. Hindi ba dapat lumuhad si Mark Liwes at humingi ng tawad kay Alex Dixon ngayon? Pumunta ang bodyguard at kaladkarin ang anak na ito sa bakuran para ipatupad ang batas ng pamilya. Sigaw ni Liwes Mingfeng. Agad na pumunta ang 2 bodyguard at kinaladkad si Mark Liwes papasok sa bakuran. Idiniin nila si Mark Liwes sa lupa at inihampas ang kanilang mga pamalo sa kanya. Sa looban, agad na umalangaw ang panagoy at iyak ni Mark Liwes. Kabanata 108. Nagbingi-bingihan si Liwes Mingfeng sa mga hiyawan. Magalang siyang yumuko kay Boss Wang at sinabing, Boss Wang, ang aking anak ay nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Paparusahan ko siya ng mabigat, ngunit nangyari na ang bagay. Handa ang Liwes family na pasanin ang lahat ng mga responsibilidad. Patawarin mo kami. Pagkatapos niyang magsalita, ngumiti siya at sinabing, ang Liwes family ang humahawak sa mga usapan ng pamilya ngayon. Hindi ko inaasahan na maaabala namin si Boss Wang. It's our dereliction of duty. Kumunot ang noo ni Father Wang. May gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Malamang na ipinahiwatig sa kanya ni Liwes Mingfeng na ibinigay na ng pamilya Wang ang vilya kay Alex Dixon. Si Uncle Lee ay lingkod din ni Alex Dixon ngayon, kaya ito ang usapan ng pamilya ng Liwes. Walang dahilan para makialam ang pamilya Wang sa bagay na ito. Bagamat galit si Father Wang, napabuntong hininga lang siya at malamig na sinabi, Yifeng, ibalik mo ang kontrata. Hindi makikipagtulungan ang pamilya Wang sa mga walang hiyang tao. At saka, pipili kami ng bagong partner para sa kanilang kasal, kalimutan na natin ang sa Liwes family. Pagkatapos sabihin iyon, magalang siyang tumango kay Alex Dixon at sinabing, Mr. Dixon, kung may magpapahirap sa iyo sa hinaharap, maaari kang pumunta sa aking Wang family anumang oras. Ikaw at si Yifeng ay magkaibigan. Ang aking Wang family ay hindi huwag pansinin ang iyong mga bagay. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, kami ni Wang Yifeng ay hindi na magkaibigan. Nakaramdam ng awkward si Padre Wang. Umiti siya at sinabing, kung gayon, sana ay pumunta si Mr. Dixon sa Wang family bilang panauhin sa darating. Malugod naming tinatanggap ka. Nang mabalitaan ng Liwes family na hindi lang babawiin ng Wang family ang kontrata,
kundi pati na rin ang pagkansela ng engagement, nataranta ang buong pamilya ng Lewis family. Natigilan si Lewis Mingfeng sa kinatatayuan. Para siyang tinamaan ng kidlat, at naging asul ang mukha. Hindi nakayanan ni Old Lady Lewis ang pagkagulat. Napahawak siya sa dibdib niya at bumagsak sa lupa. Mabilis na sumugod ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Lewis family. Minamasahe nila ang kanyang likod at pinapaypayan, na nagdulot ng gulo. Yifeng, alis na tayo. Hindi sila pinansin ni Father Wang at umalis kasama si Wang Yifeng. Tiningnan sila ni Alex Dixon ng malamig, pagkatapos ay tumalikod at umalis din. Matagal na niyang pinipigilan ang mga tao ng Lewis family. Kung hindi dahil sa pananabik ng kanyang asawa sa pamilya, wala siyang relasyon sa Lewis family. Ang looban ay magulo. Ay nalayan si Old Lady Lewis na umupo sa isang upuan. Malabo ang kanyang mga mata. Noon pa man ay kinasusuklaman niya si Albert Lewis. Bobo. Matalino lang si Lewis Mingfeng ang gusto niya, kaya noon pa man ay napaka-harsh niya kay Albert Lewis. Pero hindi niya akalain na ang sunod-sunod na nangyari sa Lewis family ngayon ay dahil sa kanyang panganay na anak. Sa kabaligtaran, ang kanyang matapat at hangal na pangalawang anak ay talagang pinalad dahil sa kasawian. Siya ay umaasa sa matrilocal na manugang, na nasa kanyang pamilya, at siya ay napakaswerte. Ngayon, ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay gumawa ng malinaw na linya sa pagitan ng Lewis family at ng Lewis family, at ang kanyang panganay na anak ay nasaktan sa Wang family. Ano ang dapat gawin ng Lewis family sa darating? Parehong nagsisi at nagalit si Old Lady Lewis. Hindi niya akalain na ganoon pala ang swerte ng pangalawa niyang anak. Kung mas mabuting tretuhin niya ang kanyang pangalawang anak, hindi ba ang lahat ng magagandang bagay na ito ay mahuhulog sa Lewis family? Gayunpaman, kasabay nito, pinagsisisihan din ni Old Lady Lewis ang naging unfilial behavior ng kanyang pangalawang anak. Hindi niya namalayan ang kanyang paboritismo ang mga nangyayari sa kasalukuyang sitwasyon. Malungkot na lumakad si Lewis Mingfeng at galit na sinabi, "Nay, ang kanang kamay ni Mark ay nabali ng lalaking may apelyidong Dixon. Natatakot ako na pagkatapos niyang gumaling, maapektuhan ang kanyang buhay. Ganyan ba ang pagbabayad ng utang na ito? Sa tingin mo mahahanap mo si Alex Dixon kung ikaw lang?" Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Old Lady Lewis na hindi kaaya-aya sa mata ang kanyang panganay na anak. Tumingin siya kay Mark Lewis. Siya ang kanyang pinakamamahal na apo. Napilayan ang kanang kamay niya, at nakaramdam din siya ng kirot sa puso. Malamig na sabi ni Old Lady Lewis, sinira ni Alex Dixon ang kanang kamay ni Mark. Sinira niya ang kasal ni Meghan at naging dahilan ng pagbagsak ng pamilya Lewis sa pamilya Wang. Kinansela rin ang aming kontrata. Babayaran ko ang lahat ng utang na ito sa kanya. Nay, hahanap ako ng makakapatay kay Alex Dixon. Ang layuning pumatay ay lumabas mula sa mga mata ni Lewis Mingfeng. Ang kanyang mga anak ay nawasak ni Alex Dixon. Ang kanilang puot ay hindi mapagkakasundo. Mingfeng, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos ngayon. Pinigilan siya ni Old Lady Lewis sa malalim na boses, ngayon, ang Lewis family ay nasa ganoong gulo. Isantabi muna ang usapan ng paghiganti. Pumunta ka agad sa Wang family at humingi ng tawad. Patatagin muna ang relasyon namin ng Wang family. Pagkatapos ng ilang sandali, hahaharapin mo si Alex Dixon. Natigilan sandali si Lewis Mingfeng. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong dalhin ko si Mark sa pamilya Wang at lumuhad. Ano man ang mangyari, siya ay isang tao na may prestihiyosong reputasyon, at siya ay kapareho ng henerasyon ni Father Wang. Kung siya ay hihilingin na lumuhad at humingi ng tawad, ito ay hindi katanggap-tanggap kaysa sa pagputol ng kamay ni Lewis Mingfeng. Hindi naman. Kung hindi, nasa Jinling City ang Lewis family ko. Magiging biro. Huminga ng malalim si Old Lady Lewis at umupo na may madilim na mukha. Mayroon akong ilang relasyon kay Old Man Wang. Tatawagan ko at ipapaliwanag ang sitwasyon kay Old Man Wang. Bilisan mo at mag-imbita ng isang sikat na doktor. Pumunta ka sa Wang family at gamutin ang mga sugat ni Uncle Lee. Ako na ang bahala sa iba pang mga bagay. Nakahinga ng maluwag si Lewis Mingfeng at mabilis na sinabi, kasalanan ko na hayaan si nanay na mag-alala ng husto. Alex Dixon is just an outsider.
Anong klaseng gulo ang maidudulot niya sa Lewes family? Malamig nang umuso si Old Lady Lewes, dapat mo ring pansamantalang itali si Albert Lewes bilang iyong Panginoon. Huwag kang makipag-away sa kanya. Natigilan si Lewes Mingfeng at galit na sinabi, bakit mo nakitang balikan ang hindi karapat-dapat na anak na ito? Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa pamilya ng second brother. Sino ang humiling sa iyo na humingi ng tawad? Ikaw ang kapatid ni Albert, kailangan mo pa bang humingi ng tawad sa kanya? Gayunpaman, naging matagumpay si Albert. Ang kanyang basurang manugang na si Alex Dixon, ay naging maswerte din. Siya ay talagang may karelasyon, kasama ang Chin family at Wang family sa Jinling City. Ito ay kapaki-pakinabang sa Lewes family. Hindi natin sila papayagang umalis sa Lewes family. Mabilis na sinabi ni Lewes Mingfeng, iniisip pa rin ni nanay ang tungkol sa pangmatagalan. Gusto kong mag-ambag sila sa Lewes family. Pupunta ako at hahanap ng sikat na doktor ngayon. Sa sala, umupo si Albert Lewes sa sofa. Nagamot na ang dugo sa kanyang mukha, ngunit namamaga pa rin ang kanyang mukha at namamaga ang kanyang noo, may mga pasa rin siya. Ang kanyang isip ay nasa ulirat din, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Inutusan ng kanyang kapatid ang kanyang bodyguard na bugbugin siya. Ang kanyang puso ay malamig at hindi komportable. Hanggang ngayon ay galit pa rin siya at hindi mapakali. Pinunasan ni Jane Lewes ng gamot ang kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay namumula habang malamig niyang sinabi, ganito kanya binugbog, at gusto pa rin niya ang buhay ni Alex. Hindi na ako pupunta sa kumpanya ng Lewes para magtrabaho. Kailangan sila ang lalapit at humingi ng pasensya. Dahil nailabas na nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan, maaari na nilang putulin ang lahat ng relasyon sa Lewes family. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Albert Lewes. Hindi sila hihingi ng tawad sa akin. Natatakot ako na hindi na nila babayaran ang mga bagay na sinira nila. Dahil umalis na tayo sa Lewes family, hindi na kami makisalamuha sa kanila simula ngayon. Sinabi ni Alex Dixon, Tatay, Jane, huwag kang mag-alala. Babayaran nila tayo, at hihingi din sila ng tawad. Hindi ito maliit na halaga. Mapait na ngumiti si Albert Lewes. Hindi niya sineseryoso ang sinabi ni Alex Dixon. Hindi siya kailanman inilagay ng Lewes family sa kanilang mga mata. Paano sila hihingi ng tawad sa kanya at kay Alex Dixon? Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging inutil niya. Hindi siya kasing galing ni Old Lady Lewes pagdating sa kanyang kuya. Tumingin si Alex Dixon kay Albert Lewes at nakita niyang namamaga ang mga mata ng biyenan. Grabe ang pasa sa noo niya. Maaaring tumagal ng ilang buwan bago mawala ang pasa na ito. Nakikita rin niya na si Albert Lewes ay hindi lamang nagkaroon ng mga panlabas na pinsala, ngunit ang kanyang utak ay nataman din. May kaalaman na muong dugo sa kanyang bungo. Kinailangan niyang pumunta sa ospital para sa craniotomy at alisin ang namuong dugo. Kung hindi, sa paglipas ng panahon, ang kanyang intracranial hematoma ay magiging isang ticking time bomb. Baka isang araw kapag biglang sumabog ito, mamatay siya. Gayunpaman, natakot si Alex Dixon na matarante si Jane Lewes, kaya pansamantala niyang itinago ang bagay na ito. Tumayo siya at sinabing, lalabas ako at bibili ng mga halamang gamot para gamutin ang mga sugat ni tatay. Ang Nine Profound Heaven Scripture ay nagtala ng maraming kasanayang medikal, at nakita rin ni Alex Dixon ang ilan sa kanila. May isang Res Eta na may mahimalang epekto sa pag-alis ng depresyon at pag-activate ng dugo. Maaari itong gamitin upang gamutin ang sitwasyon ng biyenan. Nang buksan ni Alex Dixon ang pinto, muntik na siyang makabunggo sa isang figure sa labas ng pinto. Kumunat ang noo niya at sinabing, bakit ka nandito? Abangan ang susunod na kabanata.